Magandang gabi po sa inyong lahat na ngayon ay nakatunghay dito po sa programa ng Church of God's Miracles. Jesus is the answer. At malugod po namin kayong wini-welcome sa lahat ng mga bagong tagapakinig. Kayo po ay umantabay at patuloy na pakinggan ang mensahe ng ating Panginoon. Ang kakasangkapanin po ay walang iba kundi yung lingkod, Alice Serrano po. Tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pag-iingat niyo po sa amin sa buong maghapon at salamat sa pagkakataon na kahit bago kami humimlay ay makakapakinig muli ng salita mo na tunay ngang magbibigay pa rin sa amin ng kalakasan at kapayapaan at gayon din naman magpapaalala ng mga bagay-bagay na lagi mong ginagawa sa amin sa araw-araw. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang labi na yung lingkod. Ako po ay kasangkapan mo lamang upang ihayag ang katotohanan ng salita. Bantayan mo po ang bawat aking sasalitain. Nawa po ay patuloy na hindi malahukan ng opinyon ng tao o ng salita ng tao, karunungan ng tao ang bawat pagpapahayag na mangyayari. Salamat po. Take control, Holy Spirit. Ikaw ang Diyos na aming dakilang guro. Patuloy kang mangusap at magpakahayag sa bawat isa at sa mga nasa kanilang tahanan na ngayon ay nakikinig. Ihanda mo ang kanilang puso na mapakinggang mainam, mabuti ang salita ng Diyos upang maging kalasag sa araw-araw at magpatibay ng kanilang relasyon sa Ama. Salamat po, pagpalain mo po kami lahat sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon at tayo po ngayon ay mag-aaralan ng salita ng Diyos. At ang babasahin ko pong talata ay nasa aklat ng unang Pedro, kabanata 1, ang talata po ay 1. At sabi po rito, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo sa mga patay. Salamat po at laging pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga salita. Pag-aaralan ang sabi po sa ating binasa, isang buhay na pag-asa ay nakalaan sa mga ipinanganak na muli. May kasabihan po tayo dito sa mundo na sabi nga ay habang buhay may pag-asa at ito po ay totoo. Kasi habang nabubuhay ay may pagkakataong pumili ng landas na tatahakin at magdesisyon kung nasan ang tunay na pag-asa. Ngunit iba rin ang sinasabi ng Biblia, bakit may pag-asa at yun ang ating pag-aaralan. Maraming tao ay inaasahan ang mga sumusunod. Una ay ang mga kapwa nila tao. Pwedeng asawa, anak, kaibigan, at kung sino-sino pa. Ang iba naman ay sa kayamanan o mga ari-arian. Yung iba ay sa pinagtapusan ng pag-aaral. At iba naman ay yung posisyon sa kanilang hanap buhay o mga titulong tinataglay. At yung iba naman ay sa maunlad nilang negosyo. Napakadami, di po ba? Pero ang lahat ng nabanggit ay masasabi kong mga false hope. Ang Biblia ay nagpapaunawa na ito ay maling pag-asa sapagkat ang sabi sa Jeremias 17:5, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. So makita po natin dito na kapag pala sa tao tayo nagtiwala, sabi doon susumpain ng Diyos. Kaya hindi na po maaasahan yung mga tao na iyon.
at susumpain din niya yung mga doon ay nagtitiwala. At sa aklat ng Kawikaan 11:28, mabibigo ang taong nagtitiwala sa kanyang kayamanan, ngunit ang taong matuwid ay lalago na parang sariwang halaman. So makita po natin dito na kapag naman ikaw ay sa kayamanan mo magtiwala, sabi doon ay mabibigo. So hindi mo rin siya maaasahan o hindi rin buhay ang pag-asa sa mga kayamanan. Sa Kawikaan 3:5, ang sabi po doon ay huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Kung aasahan naman natin ay yung karunungan natin, diskarte natin o ano pa mang bagay, sabi doon ay ng Biblia, huwag natin itong panaligan. Kapag tunay nga na kayang-kayang bawiin ng Diyos ang mga taglay na karunungan ng tao. Ipinapaunawa ng Diyos na hindi nga tunay na maaasahan ang mga nabanggit sapagkat ang katotohanan ay nasa iisa lang ang talagang pag-asa. At ang nag-iisang pinagkukuhanan o pwedeng magbigay ng tunay na pag-asa, walang iba kundi ang ating Diyos. Ang Diyos ang ating pag-asa. Yun po ang titulo ng ating pag-uusapan. Sa aklat ng Jeremias 29:11, ito po ang nabanggit. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo, at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Dito po ay tahasang sinasabi ng Diyos na mayroon siyang plano sa buhay natin. At ang plano na yon ay bigyan tayo ng pag-asa para sa ikabubuti ng ating kinabukasan. So malinaw na ang pag-asa ay nasa Panginoon at laging itong mabuti pag na-depende tayo dun sa pag-asang ibibigay ng ating Diyos. Sa Roma 15:13, nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang siya ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya, para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So maliwanag ang sabi, ang Diyos na nagbibigay ng ating pag-asa. Sa Diyos nagmumula ang tunay na pag-asa at yun din ang magpapalago ng ating mga pag-asa. Sa Diyos pa rin, at yon ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At gaya nung ating binasa sa ating teksto, ang sabi, ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa buhay na pag-asa. So makita po natin dito, ang tunay na pag-asa ay makakamit sa tunay na Diyos. At kinakailangan na mayroon tayong ugnayan sa ating Panginoon upang makamit ang tunay na pag-asa. Ang sabi doon, kailangang ipinanganak na muli. Sapagkat tunay nga po, nung tayo po ay, ang tao ay namuhay sa kasalanan, alam niyo po siya ay naging patay na sa harapan ng Diyos, at upang mabuhay na muli ay namatay si Jesus para sa iyo at para sa akin. Kaya po may sinabing ipinanganak na muli. Kailangan matanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at kapag nangyari yun, ikaw ay ipinanganak na muli ayon sa Espiritu, doon magkakaroon ng tunay at buhay na pag-asa. Amen. Kaya ngayon, anong estado ng buhay mo? O ano yung pinagdaraanan mo sa ngayon?
Anong kasawian ang tinataglay mo hanggang sa oras na ito na parang ramdam mo na bigong-bigo ka sa lahat ng iyong mga plano? Ano yung ipinagdaramdam mo ngayon na sobrang pumipighati ng iyong puso? Anong kaguluhan sa buhay na yung kinasangkutan at di mo kayang matakasan? Manapay, nagdadala pa sa iyo ng takot. Mga minamahal, aralin natin at bulayin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Alam niyo po ba na ang tanging Diyos ang maaasahan at ang ating pag-asa? Bakit? Una, dahil siya ay the omniscient God. Ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Alam niya ang lahat ng bagay at walang nalilingid sa Diyos. Unang Juan 3:20, kahit inusig man tayo ng ating konsensya, sapagkat ang Diyos ay may higit kaysa ating, ay mas higit kaysa ating konsensya at nalalaman niya ang lahat ng bagay. So makita natin, sabi ng talata, higit siya sa konsensya. Let's say na dinaranas mo, nakokonsensya ka, pero alam niyo po, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang iyong isip, ang iyong pinaplano ay alam ng ating Panginoon. Sa Isayas 49:10, sa simula pa lang sinabi ko na nga ang mangyayari sa hinaharap. Ang aking mga inihayag ay magaganap at gagawin kong ang lahat ng gusto kong gawin. Yun po ay ang nagpapahayag ay ang ating Diyos. Sabi niya, nasabi na niya sa atin yung mga hinaharap. Yung hindi pa natin natatanaw ay nasabi na ng Diyos. At ang sabi, lahat ng kanyang gustong gawin ay gagawin. Kaya nga, kung naalala nyo, ang pagsilang sa sanggol na lalaki na tagapagligtas ay nabanggit na yan sa aklat ng Isayas 9:6-7. O naganap po, di po ba? At yung pagkamatay ni Jesus sa krus ay yung nabanggit din sa aklat ng Isayas 53:12 at naganap, hindi po ba? So makita natin may mga binanggit na noon pa man ang Diyos na naganap sa mga panahong darating. At alam niyo po, gusto ko lang maunawaan natin lahat na nakikinig ngayon na talagang alam ng Diyos ang araw ng bukas. At ang mga susunod pang mga araw magaganap ay nalalaman ng Diyos. Kaya nga po, yung may mga pinakita kay Apostol Juan doon sa isla ng Patmos na naisulat sa pahayag, marami pa po doon ang hindi pa nagaganap at ito ay magaganap kasi ipinahayag ng Diyos. Amen? So makita po natin, gusto ko lang malaman yung maliwanag na alam ng Diyos ang lahat ng mangyayari at magaganap. Ang iyong iniisip sa oras na to, ginagawa at pinaplano, alam niya ng Diyos. Ang sabi sa aklat ng awit, 139, talatang 1-4, ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. At hanggang na lang po sa talatang 2. Sabi doon, lahat batid mo ang aking buhay, lahat ng lihim kong ginawa, alam mo, walang natatago sa Panginoon. Ang laman ng ating isip ay kanyang nalalaman. Kahit hindi pa tayo magsalita, yun po yung sabi sa talatang 4, nalalaman ito ni Yahweh o ng ating Diyos. Alam na din ng Diyos ang iyong pinagdaraanan sa ngayon. Alam niya ang iyong kalalagayan, alam niya ang iyong kabigatan, ang kapaguran at kung ano-ano pa man na iyong naitatago sa tao pero hindi sa Diyos. Pero alam niyo po, dahil alam ng Diyos ang lahat, ito po yung kanyang sinabi.
Aklat ng Juan 16:30-31. Ngayong alam na po naming lahat ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin pa kayo ninuman. Dahil dito, naniniwala po kami na kayo'y mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, talaga bang naniniwala na kayo? Ayan, ang galing ng tanong ng Panginoong Jesus. Kasi nagpahayag. No, kung pinaniniwalaan mo ay sa mga talata ang ating binasa na alam ng Diyos ang lahat ng bagay, di ba? So dapat naniniwala tayo sa Diyos. At yun yung sinabi ng mga tao. Nung malaman nila na alam ng Diyos ang lahat, ang sabi nila, naniniwala na po kami na ikaw ay mula sa Diyos. Ngayon, ang balik na tanong ni Jesus, naniniwala ba kayo? Talaga bang naniniwala na kayo? At ngayon po sa ating pangangaral, naniniwala ka ba na talagang alam ng Diyos ang iyong pinagdaraanan? At kung naniniwala ka, alam mo po, ang sabi po ng Diyos, bibigyan ka niya ng pag-asa. Dahil alam niya ang iyong pinagdadaanan. Isayas 48:17. Ganito ang sabi ng Panginoon ng inyong manunubos ng banal na Israel. Ako ang Panginoon mong Diyos, na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan, na pumapatnubay sa iyo sa daan na iyong marapat na lakaran. So, yamang naniniwala ka sa Diyos na nababatid niya ang lahat ng bagay, mga kapatid, at sabi niya, ako ang papatnubay sa iyong daraanan. At ibibigay niya yung tamang daan para sa atin. Kaya po, ang kailangan talaga, maniwala tayo sa Diyos. Alam niya lahat ng bagay, maging ang mga bukas, at mabubuhay ang pag-asa mo kapag siya ang iyong pinanaligan. Amen? Ang pag-asa ay nasa Diyos, nakakaalam ng lahat ng bagay. Pangalawa, sabi, ang pag-asa ay tanging nasa Diyos kasi He is the omnipresent God. Ano ibig sabihin? Siya ang Diyos na nasa lahat ng dako. Sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos ang nakakakita sa atin. Ang Diyos ang sumasama sa atin. Sa Jeremias 23 at 24. Ako ay Diyos na nasa lahat ng lugar at hindi nasa iisang lugar lamang. Walang sino mang makapagtatago sa akin kahit saang manglihim na lugar na hindi ko nakikita. Hindi nyo ba alam na ako'y nasa langit, nasa lupa at kahit saan? Ako ang Panginoon na nagsasabi nito. So, mula sa bibig ng ating Panginoon, sinabi niya, hindi siya nananatili sa isang lugar lamang. Sa lahat ng lugar, siya ay naroroon. Kahit sabihin pa na tayo ay nasa lihim na lugar, kita tayo ng Diyos. Alam niya kung nasaan tayo. Kaya sabi sa awit 135, lagi ko kayong kasama at kinakalinga nyo ako sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Ito po'y patotoo ni Haring David na tunay ngang hindi siya iniwan ng Diyos. Kahit saan pumunta si Haring David, kasama niya ang Diyos. Patotoo lang po na talagang ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Sa Isayas 57:15, ito pa ang sinasabi ng kataas-taasang Diyos. Ang banal na Diyos na nabubuhay magpakailanman. Nakatira ako sa mataas at banal na lugar, pero nakatira rin akong kasama ng mga taong mapagpakumbaba at nagsisisi para sila'y palakasin ko. So makita po natin dito na bagamat ang Diyos ay naroroon sa langit at nananahan sa mga banal na lugar, pero nandun din siya sa puso
ng mga taong mapagpakumbaba at nagsisisi upang siya ay palakasin. Ano ibig sabihin ng palakasin? Upang buhayin ang kanilang pag-asa. So makita po natin na ang Diyos bilang nasa lahat ng dako, alam niya ang iyong kalalagayan. Alam niya ang iyong pinagdaraanan. At mangyayaring buhayin ng Diyos ang iyong pag-asa kung ikaw ay magpapakumbaba at magsisisi sa iyong mga kasalanan. Alam niyo po ang isang halimbawa na tunay ngang sumasama ang Diyos kahit saan lugar ay ang magkakaibigang Shadrach, Meshach at Abednego. Alam niyo po itong tatlong to'y sinamahan ng Diyos sa gitna ng naglalagablab na apoy. Sila po ay naroon dapat sa mahirap na kalalagayan. Subalit dahil kasama nila ang Diyos, naranasan nila ang pagsasanggalang ng Diyos maging sa apoy na kanilang nilalakaran. Hindi po sila nasaktan. Ano po? Dahil kinilala nila ang ating Panginoon. At gayon din po tayo. Kung kikilanlin natin ang Panginoon, kung atin pong paniniwalaan ang ating Diyos, na siya ay nasa lahat ng dako, hindi nang iiwan, hindi nagpapabaya, alam niyo po, mararanasan natin ang pagsama ng ating Panginoon. At laging buhay ang pag-asa, hindi namatay ang magkakaibigan. Bagkus lumabas sila sa hurno na ang sabi ay hindi man lang nag-amoy usok, hindi nasunog maging ang kanilang buhok. Ganun po ang umaasa sa Diyos na buhay. Alam niyo po, talagang buhay ang pag-asa. Hindi nang iiwan ang Diyos. Kahit pa sa panahon ng kabagabagan, kahit pa sa panahon na iniwan ka na ng lahat ng tao, ang Diyos na ipinapakilala ko sa iyo, mga kapatid, mga minamahal, hindi nang iiwan. Siya ay dumoroon sa mga taong mababang loob at nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Pangatlo, ang pag-asa ay buhay sa Diyos sapagkat He is the omnipotent God. Siya ang makapangyarihang Diyos. Sabi sa Aklat ng Pahayag 1:8, ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kung ano siya noon, ganun din siya ngayon at maging sa hinaharap. Kaya sinabi niya, ako ang Alpha at ang Omega. So makita natin makapangyarihan ng Diyos. Kung nakilala sa lumang tipan ang kapangyarihan ng Diyos, hanggang ngayon ang kapangyarihan ng Diyos ay naroroon. Siya ang Alpha at ang Omega. Ito pa sabi niya, 2 Korinto 6:18, at ako'y magiging ama ninyo at kayo na may magiging mga anak ko. Ako ang Panginoon, makapangyarihan ang nagsasabi nito. So makita natin, pinakilala niya ang kanyang sarili na Panginoon na makapangyarihan na nagsasalita sa kanyang mga anak. So sa Jeremias 32:17, O Panginoong Diyos, nilikha niyo ang langit at lupa. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ninyo, walang anumang bagay na hindi niyo po magagawa. At kinilala ni Jeremias ang Panginoon na makapangyarihang Diyos. Sabi niya, walang anumang bagay na hindi nyo magagawa. Kaya tayo na nakikinig ngayon, kung gusto mong buhay ang iyong pag-asa, at ang Diyos na nagbibigay na pag-asa ay iyong pananaligan, alam niyo po, ay magaganap sa iyo ang paggawa ng Diyos. Yung pong mga mahihirap na bagay na di mo kayang gawin, na nagpapalupaypay sa'yo, gagawin ng Diyos para sa'yo. Ipapakita ng Diyos, walang bagay na mahirap sa Kanya. Alam niyo po,
Sobrang makapangyarihan ng Diyos. Kung natunghayan nyo sa lumang tipan, si Haring Nabucodonosor, na ang bilis na bawi ang kanyang kaisipan. Siya ay hari, subalit ang nangyari, nung siya ay nagmataas sa Panginoon, nagkaroon siya ng kaisipang hayop. At siya ay nagkaroon ng asal hayop. At doon sa paggamit ng Diyos kay Moises na nagpakita ng kapangyarihan sa harapan ng Paraon sa pamamagitan ng baston na naging ahas. Alam nyo, gumawa rin ng ganong mahika ang mga salamangkero ni Paraon. Pero dinaig ng kapangyarihan ng Diyos ang ginawa ng salamangkero. Bakit? Kinain ng ahas na tungkod ni Yahweh ang ahas nila. So, hindi kayang higitan ang kapangyarihan ng ating Diyos. At ang matindi pa nito, yung gumawa ang Diyos ng daraanan sa gitna ng dagat. Dumaan ang mga Israelita sa tuyong lupa. Alam niyo po, hindi basta-basta matutuyo ang laot, di ba? Para makadaan sa matigas o patag na lupa. Pero nangyaring makadaan sa tuyong lupa, take note, tuyong lupa, ang mga Israelita. Bakit? Sa kapangyarihan ng Diyos. Kung lubha tayong namamangha sa mga malalaking barko ngayon, di ba? Naglalakihan ang barko sa karagatan, naglalayan, at maraming tao ang na-enjoy sumakay sa barko. Nais ko pong itatak natin sa ating isipan. Ang barko ay likha ng tao, ngunit ang dagat ay likha ng Diyos na nilalayagan ng mga barko. Ganon makapangyarihan ang ating Diyos. Ang sabi nga ng salita, ang mundo ay tapakan lang o ng paa ng ating Diyos. Yun, ganon makapangyarihan ang ating Diyos. Kaya nga sabi sa Aklat ng Mga Awit, 46:1, ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Kayo'y magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y mabubunyi sa lupa. Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa atin. Ang Diyos ni Jacob ay ang ating kanlungan. So, ito po, nagpapakilala ang Diyos. Kilalanin lang natin ang ating Diyos. Ang sabi doon, kung paano siya naghahari doon sa kalangitan, dito sa lupa man din, ay maitatanghal ang ating Diyos. Siya ang ating kanlungan. Pag-asa natin. Kung naharap ka sa panganib, manganlong ka sa Panginoon. Buhay ang pag-asa sa ating Diyos. Ngayon, tatanungin ko lang po kayo, anong kahirapan, kagipitan ang dinaraanan mo ngayon? Huwag po tayong matakot. Mayroong Diyos na nagbibigay pag-asa. Ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang Diyos na nasa lahat ng dako. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Anong tangi mong dapat gawin? Kilanlin mo si Jesus, ang Diyos sa iyong buhay. Papaghariin mo si Jesus sa iyong buhay. Sasamahan ka niya sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon ng buhay, at makikita mo, mararanasan ang tunay na pag-asa. Sa Aklat ng Awit, huling talata, 62:5, sa Diyos ko lang matatamo ang kapahingahan dahil binibigyan niya ako ng pag-asa. Mga minamahal, nasa Diyos ang kapahingahan at nasa Diyos ang tunay na pag-asa. Kapag kasama mo ang Diyos, panatag ang buhay. Tayo po'y manalangin.
aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po na tunay na ipinapaunawa mo sa amin. Hindi kami dapat umaasa sa aming kapwa-tao, sa aming mga yaman, sa aming sariling karunungan, sa aming mga maunlad na hanap buhay at negosyo. Ang tama at dapat naming asahan, walang iba kundi ikaw. Ama, lagi mong itumpak ang aming mga kaisipan at laging matuon lamang ito sa isang tunay na Diyos na pinagmumulan ng tunay na pag-asa. Mahabag ka po, Panginoon, sa mga tao na kung saan ay naitutuon ng pansin doon sa mga bagay sa mundong ito na para bang ito ang bubuhay ng kanilang pag-asa. Ngayong gabi, ako po'y lumalapit sa iyo. I am standing in the gap, Panginoon, para sa mga taong ganon ang pag-aakala. Patawarin mo po ang mga taong ito na ang inaasahan ay kapwa nila tao. Patawarin mo po ang mga taong ang inaasahan ay ang sariling lakas, karunungan, kayamanan. Patawarin mo po silang lahat. Naniniwala po ako, ikaw ang Diyos na mapagpatawad. Hihipuin mo ang bawat puso po nila at patuloy na magpapakilala ka at ipapaunawa na sa iyo ang tunay na pag-asa. Pagpalain mo po ang puso ng bawat mamamayang Pilipino. Sila na umaasa sa mga yaman, sila na umaasa sa mga sariling karunungan. Ama, ngayong gabi hinihiling ko, maging ang mga pamunuan ng bansang ito. Patawarin mo po sila. At patuloy kang mangusap. Patuloy mong ipaunawa na ang tunay na pag-asa ay tanging sa iyo lamang makukuha. Ang pag-asa ng bansang Pilipinas ay nasa sa iyo. Dalangin ko matutunan nila ang panunumbalik sa iyo, ang pagpapakumbaba sa iyo, pagsisisi rin ng kanilang mga kasalanan at pagtalikod sa mga karumihan, sa mga kasamaan ng mundong ito. Salamat po, Panginoon. Salamat o Diyos. Naniniwala ako pinagmamalasakitan mo ang bansang Pilipinas. Pinagmamalasakitan mo ang mamamayang Pilipino. Bawat tahanan ng mamamayang Pilipino ay patuloy na dadalawin na iyong banal na presensya at malaya kang mangungusap sa kanilang lahat. Salamat po, Ama. Salamat po, O Diyos. At sila ng mga kapatid ko sa Panginoon, may pagkakilala sa iyo, namumuhay, Panginoon, na sinasabing bilang ipinanganak na muli, hayaan mong lagi na maituon ang kanilang puso at isipan kay Jesus, na siyang pinagmumulan ng tunay na pag-asa ng buhay. Lord, salamat. Huwag mo pong hayaan, huwag mo pong itulot na madaya sila ng kaaway, bagkos ay mapagyaman pa po nila yung pagkakilala niya sa iyo upang sa gayon lumago ang kanilang pag-asa sa buhay. Marami po salamat, Panginoon, at anuman ang kanilang mga kahilingan ngayong gabi, mga impit na dalangin, hindi na saysay, Panginoon, at ikaw ang nakababatid. Dalangin ko, Panginoon, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay at patuloy nakatagpuin bawat pangailangan. At minsan pa iparanas mo sa kanila na tunay nga ikaw ang Diyos na tapat, dakila, na tumutugon sa bawat dalangin ng iyong mga anak. Salamat po, pagpalain niyo kaming lahat na nakinig. At Lord, sa aming paghimlay, salamat, taglay namin ang kapayapaan sa aming mga puso. At patuloy ka pa pong mangusap sa mga aral na ito na yung pinarinig sa amin. Mabulay pa po namin to upang patuloy na lumakas pa po kami
ang buhay espiritual po namin. Salamat. Sa iyo po ang papuri, parangal, pagluwalhati at pagsamba sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, ang inyo pong lingkod, Alice Sarano. Shalom, everyone. I love you po.